Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, yung That Kind of Love official trailer sa YouTube ay actually napakababa pa rin ng views. Hanggang ngayon, 16,000 views pa lang up to now, no? Sana naman yung sa mismong movie, mataas yung reception. Well, sa Facebook, actually, mas mataas yung views nila. Meron ditong 94,500 views, 1,000 shares, 276 comments, at 3,400 reactions. Pero hindi siya nag-viral kasi ang nag-viral yung concert ni Darren, 10th year concert, Kat Den pa rin, at saka yung pagpunta ng Kim Pao sa Davao yata yun, or sa Mindanao. Next, well, in fairness, nung hapon, actually, nag-trending naman yun, That Kind of Love teaser trailer sa Twitter. And next ay may cryptic post na naman si Tita Amy D-10. Actually, hindi ko alam to guys. Kung alam niyo yung meaning, please put your comments down below. Next is Barbie Protesa is promoting the solution for our eye problems from Kimans in Instagram. Let's watch this. So, eto na nga, guys. May problema kasi ako. Oo. Actually, matagal ko ng problema to. Dahil nga, madalas akong umiiyak sa taping. Ngayon, katulad ngayon, kagagaling ko lang sa taping. And, mabibigat yung mga eksena. Kasi, di ba nga, pulang araw, World War II, di ba? Japanese occupation. So, krompalan, jombagan, di ba? Iyakan, ganyan. Confrontational scenes, ganyan. Tapos, syempre, hindi mo naman agad-agad makukuha ang taong mahal mo, di ba? Dahil langit siya, lupa ako. Pero syempre, magandang lupa ako. At Excited tuloy ako sa pulang araw. Grabe. May spoilers pala si Barbie dito. Ay, nako. syempre, Pilipina ka, Hapon siya, na hindi pwede ng mga panahong yon, di ba? So, the works, the waterworks, talagang andun siya. And, syempre, grabe, nakaka-excite talaga. Hapon at saka Pilipina. Bawal pala nung unang panahon. hindi may iwasan sa trabaho ko ang puyat, pagod, minsan pantanggal stress ko sa taping, salty food. Mahilig ako sa mga salty food. So, syempre, it all results to puffy eyes. Di ba, Barbie? Oh, ikaw rin naman ang gumagawa ng sarili mong problema eh. yun yung ever since problema ko, especially Ay, true yan, Barbie. Minsan nga, ikaw nga talaga yung gumagawa ng sarili mong problema. Charot. in the morning, pagising ko, meron talaga akong puffy eyes. So, ang taas ng Barbie. Okay, hindi, I'm just so excited and happy to share with all of you that Kimans finally has a solution to my problem, and for sure, a lot of girls out there, eto rin ang problema nyo. So finally, may solusyon na po ang Kimans para sa atin. Ang Kimans namiss ko naman gawin to. Kimans Eye Solutions Gel. I super love it. It's hypoallergenic, it's lightweight, it's paraben-free, and as you can see, kasya siya sa aking vanity pouch. So, I can really carry it wherever I go. Kahit pag nagta-travel ako, ganyan. So, anyway, it comes in a tube like this. But, what I love most about it is yung kanyang applicator. So, ayan yung kanyang applicator. You have to squeeze a little bit and then may lalabas na gel. Ayan. Namiss ko naman makeup vlogger yarn at nanginginig pa ako. Ayan, you have to squeeze a little and then you just have to gently apply it right here. Tsaka guys, ang lamig niya. Ayan na, nakikita niyo ba? Meron siyang cooling effect. It's so cool. Char. Ilagay ko kaya to sa ref overnight. Diba? Parang malamig siya. Extra malamig. So there. Oh, nalilibang siya, napaparami yung product kasi ang lamig ng applicator. And so, ang ginagawa niya, kakatulong siya sa skin firming and sinusmoothen din niya yung eye area, improves collagen production, which is always good news, hindi ba? Helps brighten the eye contour, which I need kasi nga puyat.
and helps reduce fine lines and wrinkles. So, bukod sa eye area, nilalagay ko rin siya dito. Kasi as a happy person, di ba? Always smiling. Always laughing. Nagkakaroon ako ng smile lines. Ayan o. So, lalagyan ko rin siya. Ayun o. There. Ang sarap, actually. Ang sarap niya sa skin. There. Oh, bongga. Tsaka na-realize ko, alam, ito na lang ang kulang ng Keyman's eh. Kasi kumpleto na yung skincare line ko. Bar, yung soap para sa face, tapos may toner, tapos may serums, meron ka pang sunscreen, may tinted sunscreen ka na. So, yung eye area na lang talaga, yun na lang talaga yung pinoproblema ko. Kaya mabuti na lang, Keyman's, thank you. Thank you so much for doing me this favor. Oh, ako lang. Kaya guys, nako, I'm so excited for all of you to try this. In fairness, magaling nga si Barbie at very articulate at talagang inaral niya yung product, no? So, pwede nga siyang makeup vlogger. In all fairness to you, Barbie. At next naman ay itong pep interview ni Barbie na medyo mababa pa rin, mababa talaga yung views, no? 2,900 views lang siya 2 days ago. At Barbie, nireveal ang gusto talagang gawin pep exclusives. Let's watch this. To be honest, parang hindi ako ang dapat tanungin. Kasi siguro masasabi ko na lang po ay feeling ko I have that mass appeal and I'm very proud of it kasi they are the best audience to cater to. Sobrang saya and sobrang na-appreciate kasi nila yung ginagawa namin para sa kanila. So, mas lalong nakakainggan yung magtrabaho. Oo naman, no? Lalo sa nagkaroon ng Barda Love Team, talaga nagkaroon ng mass appeal. Kaya lang. Actor Al Pacino, actress Meryl Streep. And what I love most about them is that they keep their personal lives intact and private. And yun, dream ko din yun. Yun. Pwede nga. Paano kikita si Jack? Charot. That I don't make my own decisions. Na parang I always have people or my partner, or whoever to make the decisions for me. And let me tell you, hindi na ako. Let GMA Sparkle, my family, and Jack tell you otherwise. O yun na nga, sa mga nagsabi sa Twitter, ng mga bashers ni Barbie, na yung siya kay Jack, na si Jack yung nagdesisyon tungkol sa career niya, hindi daw totoo yun. Si Barbie daw talaga. So kung may mga mali siyang desisyon, si Barbie talaga yung kamali ng desisyon. So, challenges, siguro, how to divert the people's attention from my personal life. Especially if it doesn't really concern the love team per se. Parang imposible yun kay Barbie Fortesa at kay Jack, di ba? Kasi napopost nga sila lagi ng mansari, di ba? That looks impossible on your part, Barbie. And, by the way, I am speaking in general. Ito po ay base po sa experience ko in general. Yung having the need to build a good working relationship with your on-screen partner and having to maintain it. Kasi, unfortunately, it's not all the time na you like the person right away. Syempre, halos araw-araw kayo magkasama, hindi ba? So, may extra effort and extra work that you have to put in para talagang kilalanin yung tao, intindihin yung tao. And I understand that very much now kasi mas naiintindihan ko yung konsepto ng love team. So, and I'd like to think na nag-mature na rin ako. So, ako naman, I'm always willing to do that extra work. Pero syempre, just as long as they don't disrespect me, my time, and my job. True. Yun nga, di ba galit nga si Barbie dati kay David kasi yung nalidate dati. Tapos ngayon, yung maintaining pa niyan. So,
Ayun, yun dapat nating alamin guys. Kung bakit man nasabi niyang maintaining the good working relationship, no? I always say this. Gusto ko po talagang maging serial killer. Parang di bagay. Oo, hindi bagay. Kasi masyado siyang baby face, tsaka masyado siyang maganda, tsaka pitit pa siya. Siguro kung matangkad siya, at tsaka medyo hindi ganun kaamay yung mukha niya, pwede siyang maging serial killer. Siguro pag na si Barbie, mga 40 or 30 plus, yun, pwede na siguro. But for now, saka mo na isipin yan, Barbie. Pero given the chance, sana nakagawa pa ako ng mas maraming pelikula na talagang panglaban ng international film festivals. Kasi na-experience kong makarating ng Estonia dahil nirepresent ko yung Tuos, isa sa aking mga independent films with Miss Nora Honor and directed by Derek Cabrido. So gusto ko yung ganong experience kasi sobrang fulfilling niya as an actress and as an artist. Thank you so much, Pep. Thank you so much. Well, meron ko napansin guys, dun sa Pep interview at saka dun din sa Kimans kay Barbie, no? Parang nasobran siya sa tawa na hindi niya naman ginagawa dati. Kami lang ba ng friend ko nakapansin yun? At saka tumatawa siya sa hindi naman nakakatawa. Ano yun? To escape sadness. Di ba ganun tayo pang mga normal na tao tayo? Yung mga regular people. So, wala lang. And lastly, shinare ni Tita Amy Fortesa or nirepost niya sa TikTok yung tungkol sa mga bashers to ni Barbie Fortesa. Let's watch this. I'm too old to care about who likes me and doesn't like me. I have way more important things to do with my time. If you love me, I love you. If you support me, I support you. If you hate me, I just really don't care. My life goes on without you. Hala, Tita Amy, affected yarn. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!